Let us worship our God coming from the bottom of our hearts with sincerity po. Dahil ang God natin is calling us. God is calling us to come near to Him and serve Him. At nang mag-serve din tayo sa ating mga kapatiran, sa ating mga kakilala. Because our God is faithful, our God is amazing God, kaya tayo ay magpapasakop sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. In Hebrews it says, "Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful, and so worship God acceptably with reverence and awe. And for our God is a consuming fire." Ang God natin is a consuming fire. And we are called to worship Him. And God will fill us with the Holy Spirit. Kaya tayo ay, Lord, as we pray and as we worship our God, let our hearts na naandun yung commitment, yung dedication to worship Him fully and willingly mag-obey at mag-surrender ng mga buhay sa ating God. Hallelujah. Hallelujah. Let us come to our God. Hallelujah. Lord, we worship You. Hallelujah. With reverence and in awe. Hallelujah. Thank You, O God. We worship You. We love You, Lord. Hallelujah. We belong to You, our God. You call us to follow, and we place all we have into Your hands. You're all that we desire. You show us Your kingdom built into our hearts forevermore. Jesus, our lives belong to You. Take all of me, I give You my all for all of You. Move in Your power, open the heavens, Lord, today. Take all of me, make us Your light for all to see. Change this world we live in, let Your harvest sing, let Your harvest sing. Yes, oh Lord, You call us to follow, and we place all
sa bawat buhay namin. Lord, we surrender everything to you, O God. Ang buhay namin, ang lakas namin, ang lahat-lahat sa amin, even yung mga kabigatan namin, O Lord, ibinibigay namin ito sa inyo, O Lord. Dahil ikaw ay powerful, sovereign God, and God, you can work in our lives. You can enable us. You can use us, O Lord, ang mga buhay namin, O God. Ito'y sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Church, let us offer our lives to our King of Kings. Hallelujah. Let us commit everything within us. Hallelujah. Hallelujah. Let us desire to worship and honor the King of Kings. Hallelujah. Hallelujah. Worship. Take all of me for all of you. Oh, consuming fire. Take all of me for all of you. You're my heart's desire. Yes, oh Lord. Take all of me for all of you. Oh, consuming fire. Take all of me for all of you. You're my heart's desire. Take all of me. Yes, oh Lord, for all of you. Consuming fire. Take all of me. You're my heart's desire. Take all of me for all of you. Oh, consuming You're my heart's desire. Take all of me. I give you my all for all of you. Yes, oh God. Move in your power. Open the heavens, Lord, today. Take
Praise the Lord! Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah! We are empowered by the Holy Spirit. Amen? Papurihan natin ngayon ang God natin with everything that we've got. Papurihan natin ang Diyos natin. Hallelujah! 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 From here to eternity, we're going to worship our Lord. Amen! Hallelujah! Hallelujah! We glorify you, Father God. Hallelujah! You set our hearts to worship you, and we are going to give you all the reverence and all. Woo! Praise you, Lord! We glorify you. Hallelujah! Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. Woo! We see your spirit moving. We burn with holy fire, glory, see through all the earth. Hallelujah! You set eternity in my heart, so I live for you alone. Hallelujah! 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 Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah! Hallelujah! We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here until eternity. Woo! Hallelujah! We worship you. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We see your hallelujah. We burn with holy fire, glory, see through all the earth. You set eternity in my heart, so I live for you. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry. Yes, oh Lord, we give you the praises. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, we praise you, Lord. Hallelujah, we will shout your victory. Papupurihan ka namin sa lahat ng bagay, O Lord. Mabuhay ka, Panginoon, sa aming mga puso at isipan. Father God in heaven, you have set eternity in our hearts, and we're looking forward na ma-worship ka namin. We are looking forward and very excited na mabibigyan ka namin ng worship face to face. Mapapapurihan ka namin. We are excited about that, O Lord. Hallelujah. Kaya ngayon, hanggang nandito kami sa earth na ito, O Lord, we're going to worship you as long as we can with all and everything that we've got, O Lord. Use us, empower us, O God. Hallelujah. You set eternity in my heart, so I'll live for you. For you. You set eternity in my heart, so I'll live for you. For you. You set eternity in my heart, so I'll live for
Lord. Wala kang ang katulad, Panginoon. Hallelujah. And we honor you. Pinapupurihan ka namin in reverence and in awe. We worship the living God. Hallelujah. Praise you, O God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagligtas mo sa amin. Salamat, O God, for you have set our hearts para may anticipate kami na eternity. And thank you, O Lord, dahil ikaw ay kumikilos sa aming mga buhay. Father, we continue to commit everything to you. Lahat sa amin, gamitin mo ang aming buhay, ang aming lahat-lahat sa amin. Hallelujah. Isang buhay na ito ay patunay ang testimony of your goodness and faithfulness. Hallelujah. Use me, O Lord. Yes, who am I that you would know me from the start? You set me apart. Who am I that you would place eternity into my heart? You have given to me more than this world could give. My purpose is found.
Yes, O Lord. Holy Spirit, I surrender. Hallelujah. In your presence, in your power, Holy Spirit, hallelujah. Yes, O Lord. In your presence, in your power, Holy Spirit, I surrender. In your presence, in your power, Holy Spirit, I surrender. Yes, oh Lord, we surrender to you our lives. In your presence, oh church, let us commit our lives. Holy Spirit, hallelujah. In your presence, in your power, Holy Spirit, I surrender. In your presence, yes, oh Lord. In your power, Holy Spirit, I surrender. One life I lay at your altar. One love I have with you. Touch me again. Hallelujah. Fill us, O Lord, with your power. Hallelujah. My outstretched hands. One word, you know I will follow. One heart broken to you. Use me again. Your mercies follow me. Hallelujah. For all my days, let us commit one life I'll lay at your altar. One love, yes, oh Lord, I have with
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, San Pascual, Batangas, a church where faith is rising, hearts are bold, and lives are being changed. You can come just as you are and be transformed as God moves in your life. Here, we worship God and listen to His Word together. And even though we may be separated by distance, we are united in one faith, one mission, and one body in Christ. Across cities, nations, and screens, we are moving forward, reaching more lives and giving more glory to God. So get ready, open your heart and lean in, because up next is the Word of God, delivered to us by CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, you may connect with us through our social media pages. Send us your prayer requests and reach out to our team. We would love to hear from you and stand with you in prayer. Enjoy the service and God bless. Ngayong araw na ito, atin pong balikan at pag-aralan ang nangyari noong pangakong araw ng Pentecost. And let's see kung gaano ka-vital itong day na ito, itong event na ito sa Bible, na nababasa lang natin, ano kaya to, anong nangyari, bakit ba ito mahalaga sa ating mga Kristiyano. Gaano ito ka-vital sa pagkakatawag natin bilang mga followers of Jesus Christ? Lalo na sa ating calling na i-preach ang gospel ni Jesus Christ. Ano nga ba ang ginagawa ng Holy Spirit para sa ating lahat? Ano nga ba ang purpose ng Holy Spirit? Bakit sinend ni Jesus Christ ang Holy Spirit para sa ating lahat? Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong basahin ang Acts 2:1-4. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a fire came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Yan ang kapangyarihang ipinangako ng ating Lord Jesus Christ sa mga disciples. And until now, palagi nating sinisik. Until now, nagbe-benefit pa rin tayo sa kapangyarihang yan dahil ang Holy Spirit ay person of God. At tayo, kinakailangan natin ng Holy Spirit para magawa natin ang mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. And today, ating buksan ang ating puso, ang ating isipan upang siya maging sentro ng ating buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Father God in heaven, with surrendered hearts, O God, kami Panginoon ay nagpapasakop sa iyong mga salita. Salamat Panginoon sa presensya mo Panginoon na kanina pa po naming nararamdaman, O God. Thank you, Holy Spirit, for being active in this church, O God. And Lord, patuloy po naming ina-acknowledge, O God, na kung wala ka, Panginoon, wala kaming maa-accomplish, O God. And Lord, patuloy niyo po kaming turuan, patuloy niyo po kaming i-prepare, O God, and i-empower, O God, upang magawa namin ang aming pagkakatawag, Panginoon. Upang magawa namin ang aming responsibility, O God, to share who you are, to proclaim your gospel, at ipakita, Panginoon, kung sino ang aming Savior, Panginoon. Lord, after this service, O God, kami ay inspired, O God. Kami ay ready, O God, na sabihin sa lahat na ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas at ang buong mundo ay kailangan ka. Sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Maaari na po kayong umupo. Ang title po ng ating preaching for today ay Empowered to Speak, the voice of the Spirit in us. Yung voice ng Holy Spirit, ang power ng Holy Spirit na nasa sa atin, ang nagbibigay ng power sa atin to speak. Atin pong balikan ng araw kung saan ipinakita ng God ang kanyang great power. Yung the day of Pentecost. Ang panimula, ito parang nag-open ang door for an unstoppable movement. Yung the day of Pentecost ang naging dahilan kung bakit biglang nagsulputan ng mga churches, kung bakit kumalat ng Word of God, kung bakit naging brave at talagang bold ang mga disciples si Jesus Christ to share His gospel sa buong mundo. During 40 days ni Jesus Christ dito sa mundo, nakasama niya yung mga disciples. For weeks, ilang linggo, yung risen Jesus, yung Jesus na nabuhay magmuli, ay nagtuturo
sa kanyang mga disciples about this kingdom na kanyang sinisimulan or sinimulan na. Itong new creation that He launched through His death and resurrection. Yung kingdom na sinimulan ni Jesus Christ at tayo yung members or tayo yung part ng kingdom na ito, isang bagong likhang creation, isang bagong mga simula, isang bagong mga grupo ng mga tao na ipapakita yung kaibahan ng pamumuhay para kay Jesus Christ. Kaya dun sa kwentuhan ng mga disciples with Jesus Christ, syempre kausap nila yung resurrected Christ. Ikaw ba naman, nakita mo or alam mo na binalita na sa buong lugar na si Jesus Christ ay pinako sa krus na matay after 3 days na buhay, tapos kakwentuhan mo for several weeks, di ba parang sobrang nakaka-amaze. And for sure, yung nararamdaman ng mga disciples, talagang excited sila sa kung anong mga mangyayari pa. Kasi from bumagsak yung kanilang moral dahil namatay yung kanilang Savior, pinako sa krus, biglang nabuhay, biglang taas ang kanilang moral. Kaya, ano nang gagawin natin? Kwentuhan tayo, hindi to pwedeng ganito lang tayo lang mga disciples. Kinakailangan, may gagawin tayo. Yung mga plano ni Jesus Christ, kinikwento ni Jesus Christ, kung ano yung mga mangyayari, sinasabi ni Jesus Christ. So sobrang excited ang mga disciples si Jesus Christ. Gustong-gusto na nilang ipagsabi sa lahat at ipagmalaki sa buong mundo kung sino si Jesus Christ. Pero ang sabi sa kanila ni Jesus Christ ay, wait. Sabi niyo nga, wait. Sabi po sa Acts 1:4-5, on one occasion, while He was eating with them, He gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Excited sila, kumakain kasama si Jesus Christ, nagkukwentuhan, nagfe-fellowship, pero ang sabi ni Jesus Christ, wag muna kayong aalis ng Jerusalem. Wait for the gift my Father promised. Intayin natin yung regalo. Maghintay muna daw sila sa Jerusalem. Yun ang bili ng Panginoong Jesus sa kanila. Because there is this kind of power that they will receive so they can be faithful witnesses. So they can effectively speak up for Jesus and His kingdom. Sabi po sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Kung makikita natin, sinabi na rin sa atin mga several weeks and last week na from within, from our circle, from our family, from our own community, lalabas at lalabas ang Word of God. Pero hindi pwedeng gumaw na agad sila nang hindi pa sila na-empower ng Holy Spirit. Kaya naman po ang mga disciples ni Jesus Christ, araw-araw silang nagagather sa Jerusalem. After si Jesus Christ ay umakyat sa langit, araw-araw silang nandoon sa Jerusalem upang hintayin ang sinasabing empowerment na ito hanggang the day of Pentecost finally came. Alam po natin na ang Pentecost, ito po ay originally ay festivity sa Jewish culture. Kaya during the time, ang daming tao sa Jerusalem. Lahat ng mga Jewish people, even outside Jerusalem, even outside Israel, they would come together sa city na ito kasi ito pong, ang tawag po ay hindi Pentecost. Kasi ang tayo na ng mga Christians ang tumawag dito na Pentecost. Ang tawag noon, ang sineselebrate nila ng mga Jewish people ay Shavuot. Sabi nyo nga, Shavuot. Shavuot. Ito po ay parang a celebration of the first fruits of the harvest. At ito din yung araw kung kailan na-receive nila. They celebrate the receiving of the law. Ang God binigay kay Moses yung law sa Mount Sinai. Kaya dito nila sineselebrate at ang mga tao from different places, they would come together, daladala nila ang kanilang first fruits, daladala nila ang kanilang mga offerings sa temple, at sobrang daming tao. Pero because of this upper room event, dun sa room na nagsama-sama ang mga disipulo na nalalangin at nag-iintay at biglang bumaba ang power ng God na transform ito
into the first fruits of a new era. The Holy Spirit, He came down to empower the church, to start something great, to empower these disciples para mas mabilis at mas malakas at mas makapangyarihan ang pagkalat ng salita ng Diyos, ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Pansinin po natin, the moment that the Holy Spirit fell on them, ang una nilang ginawa ay nagsalita. Sabi niyo nga, speak. Yan ang una nilang ginawa, nagsalita sila. Ano nga ba ang ministry ng Holy Spirit sa buhay natin pagdating sa ating calling as witnesses? Mind you po, ang dapat lumabas at mag-share ng gospel ay hindi lang pastor, hindi lang officers ng church, hindi lang mga missionaries. Kasi dapat it's a natural response na tayo kapag tayo out of gratitude, out of inspiration, talagang lalabas at lalabas tayo para ipagsabi sa lahat kung sino si Jesus Christ. When we watch a good movie, di ba excited tayong ikwento sa ating best friend, ang ganda ng movie na to, panoorin mo. When you ate sa isang restaurant na napakasarap ng mga pagkain, ang ganda-ganda ng service, di ba gusto nating ipatry sa family natin kaagad? Kwento agad natin sa ating asawa, babe, dalhin kita sa restaurant na to kasi masarap, nag-try kami. Di ba parang ganun yung excitement na parang gusto mong i-share kung ano yung good experiences na meron ka. Pero bakit ang mga Kristiyano hirap na hirap i-share si Jesus Christ sa iba? Hirap na hirap i-witness si Jesus Christ. Ang tanong, have we really experienced Jesus Christ? Bakit hirap na hirap tayong mag-speak out kung sino si God sa ating mga buhay? Tunay ba na na-experience natin ang God? Tunay ba that we are inspired? Dapat natural, hindi na dapat tayo nagpipilitan. Hindi na dapat pinipreach dito na mag-ano naman kayo, mag-share naman kayo. Hindi na dapat ina-announce, sinong gusto sumama sa mission? Sinong gusto magpunta dito? Sinong gusto magpunta dito? I-share ang gospel. No, dapat tayo mismo automatic sa buhay natin na talagang gusto kong i-share si Jesus Christ. Gusto kong ipakilala si Jesus Christ kasi I myself experienced Him. Pero bakit tayo hindi makapagsalita? Baka hindi natin inaalaw ang Holy Spirit to work in our lives. Ano ba ang ministry ng Holy Spirit sa buhay natin pagdating sa ating calling as witnesses? Minsan, ang hirap-hirap mag-share ng ating faith kasi nahihiya tayo. Natatakot tayo na baka ma-reject, ma-judge, o baka may itanong sila na hindi natin kayang sagutin. Di ba? Na kulang kasi ang alam ko sa Word of God, hindi kasi ako magaling magsalita, or baka makipag-debate lang sa akin, di na lang ako magsasalita. Pero the primary ministry of the Holy Spirit is to enable us to open our mouths for the glory of God. The Holy Spirit enables us to speak up for God. Kinakailangan kaya mong magsalita. Hindi tanong kung introvert or extrovert, no? Madaldal ka kasi Pastor John, sadya ka namang madaldal, kaya kaya mo yung sabihin, di ba? Pero hindi. Kinakailangan i-allow natin ang God na i-empower tayo through the Holy Spirit para masabi din natin sa mga kamag-anak natin na hindi pa born again. Sa mga klase natin, araw-araw mo kasama, hindi man lang narinig ang love ka ni Jesus. Sa mga katrabaho mo na palagi mong kasama mag-lunch, hindi ka man lang nakitang mag-lead ng prayer, no? Dahil nahihiya ka magsalita. Ito ang primary ministry ng Holy Spirit to empower you to speak. Kaya kinakailangan makita sa atin, kung tayo ay tunay na empowered by the Holy Spirit, kinakailangan tayo ay nagsasalita. Acts 4:31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. After they were filled by the Holy Spirit, kinaya nilang magsalita. Magsalita lang, hindi lang basta-basta salita, but with boldness at talagang tapang ay kinaya nilang sabihin ng Word of God. Hindi ang ating talino at galing, hindi ang ating mga
educational background. Hindi ang ating training. Although, nagmamatter yung training natin, okay, yung discipleship. Kaya nga pinagdi-disciple tayo ng ating Panginoong Jesus. Kasi nga, important na tayo ay ready sa pagsasalita. Pero iba ang power kapag ka ang Holy Spirit ang kumilos sa ating mga buhay. Amen? Lahat ng galing natin, lahat ng ating talino, lakas, at ang ating preparation na-elevate because of the Holy Spirit. Kasi without the Holy Spirit, kahit anong galing natin, kahit anong prepare mo, kung hindi ka nililid ng Holy Spirit, walang mangyayari. Kaya kinakailangan baptized tayo ng Holy Spirit. If you're filled by the Holy Spirit, i-expect mo na talaga na bibigyan ka ng God ng holy boldness na magsalita. Sabihin sa mga tao kung ano ang kanyang message. Hindi ka na magtatago na parang takot na takot ka. Magsasalita at magsasalita ka tungkol sa kabutihan, kapangyarihan at mga gawa ng ating Diyos. Kapatid, through the Holy Spirit, kaya mong maging effective speaker para kay Lord. Minsan nagtataka ka, Lord, bakit kaya pag ako nagsalita, nagtry ka dati, tapos ang ginawa ng mga kamag-anak mo, pinagtawanan ka, ayaw mo nang mag-try ulit. Nagtry ka dati sa mga kaklase mo, ang ginawa, minak ka. Nagtry ka dati sa mga kaibigan mo, ang nangyari, hindi ka pinansin. Kapatid, allow the Holy Spirit to work in your life. Oo, madaming mga magagaling dyan na magsalita, but God is not looking for professional orators. He is looking for available vessels. The Holy Spirit will speak through us, guiding us in all truth. Sabi po sa Matthew 10:19-20, but when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time, you will be given what to say, for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. Ito yung si Jesus Christ, kausap niya mga disipulo. At prepare niya mga disciples dahil alam niyang makikipag-usap kayo sa mga tao sa labas. At ito ang mga maaaring mangyari, pero hayaan niyo na ang Holy Spirit ang mangusap para sa inyo. Hayaan niyo na ang Holy Spirit ang mag-empower sa inyo to say kung anong dapat niyong sabihin. Diba? Minsan kasi pinapangunahan natin ng Lord kasi alam natin, may idea na tayo na ito ang kinakailangang marinig ni kapatid. Ito ang kinakailangang marinig ng mga kamag-anak ko. Ito ang kinakailangang sabihin ko sa kanila. But sigurado ka ba kung yan talaga ay nanggagaling sa Lord? Sigurado ka ba na yan ay nanggagaling sa Kanya? Kung ikaw ay punong-puno ng presence ng God, ng Holy Spirit sa buhay mo, gagamitin ka ng God to speak life, to speak healing, to speak truth. At kapag nagsalita ka, mararamdaman ng mga tao si Jesus Christ. Ang tanong, si Jesus Christ ba ang naririnig nila sa'yo? Is it the Holy Spirit who's actually na nare-receive or na nagsasalita through you? Or wala, empty words. Hindi nila nararamdaman ng Panginoong Jesus. Mahalaga na ito yung ating very purpose. Maaring ang galing mo magsalita, buong buo, plakadong-plakado, may outline ka, kahit bibili ka lang sa tindahan, nag-isip ka ng outline na sasabihin mo, ito, simula ko dito, ganyan. Meron mga ganun na talagang minamanipulate ang mga usapan, mga ganyan. No? Pero kinakailangan we are empowered by the Holy Spirit. Amen? Ngayon, aanin natin ang tapang, ang boldness sa ating pagsasalita kung ang buhay naman natin ay hindi nagre-reflect kay Jesus Christ. Dito papasok ang pangalawang purpose ng Holy Spirit. He aligns our walk with our talk. Holiness in life gives credibility to our words. Yung pagiging holy, kasi nga minsan, imik tayo ng imik, pero hindi nagsisync sa ating life. Ito yung magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng impact ang ating mga sinasabi. Dahil ito ay naka-align sa ating buhay. Are we living a holy life? Sabi po sa John 16:7-8, unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment.
Ang Holy Spirit po ay laging nagre-remind sa atin kung tayo ay may nagagawang kamalian. Sa tuwing tayo ay nagkakasala, merong conviction. Sa tuwing tayo ay may mga nasasabing hindi tama, ang Holy Spirit talagang alam natin kinukulit tayo. Mali yung ginawa mo. Hindi tayo na yung kagaya ng dati na parang wala tayong pakialam. Yung kasalanan, manhid tayo sa sin. Pero ngayon, di ba, gagawin pa lang natin, meron na agad conviction. Naiisip pa lang natin, meron na agad tayong reminder from the Holy Spirit, nararamdaman agad natin ang God kumikilos because He is alive. Kasi, di ba nakakatakot, isipin mo, panay ang share mo ng Bible verse sa Facebook. Share ka ng share, nakakita ka, share. Nakita nila, puro verses ang nasa Facebook nitong taong to. Tapos from Monday to Saturday, ikaw pala yung sa office, mareklamo. Ikaw pala yung mahilig sa chismis. Sa inyong community, ikaw yung kilala na masamang ugali. Di ba? Sa inyong lugar, ikaw yung kung mamuhay ay hindi tama, ikaw yung nanlalamang ng iba, ikaw ay nandadaya sa business, ikaw ay nandadaya sa quiz, sa exam. Di ba? Kapag ganun, nawawala ng power yung message natin. Nai-invalidate yung witness, yung pag-witness. Kahit gaano kaganda ang ating words, kahit gaano kaganda ang mga salitang kaya nating sabihin, kung ang buhay natin at hayag na hayag sa mundo lalo, na tayo ay hindi naman talaga active na nagwo-work ang Holy Spirit sa ating mga buhay, sayang ang galing nating magsalita. The Holy Spirit convicts us of our sins and points us to Jesus Christ so that our testimony remains pure. Tanungin mo ngayon katabi mo, kamusta ang testimony mo? Diba? Sa church, di ba, parang ang babait naman mo yun, di ba? Pag sa church, talaga, bless po. Kaya, ang babait, ang gagalang, no? Pero paglabas ng church, kamusta ang testimony mo? Pag tinanong ang kapitbahay, sino ka? Anong sagot nila? Ay, naririnig ko yung mag-asawang yan lagi, ay, naku. Di ba? No, sa school, sa mga kaklase mo, ay, yan ay nangunguna sa aming pag-cheating, di ba? Nakakahiya. Tapos mag-share tayo ng Word of God. And sometimes, the reason why we cannot share the Word of God sa ating family, sa ating mga friends, gusto natin lumayo agad kasi hindi ako kilala doon. Gusto ko doon sa malayong lugar ako mag-share ng Word of God kasi hindi ako kilala doon, walang mag-judge sa akin. Kasi pag sa ating pamilya, sasabihin natin, ang Lord ay mabuti. Tapos, pati kayo hindi mabuti. Gaganunin tayo ng ating mga kamag-anak, di ba? Ang hirap talagang mag-share kung ang ating testimony ay saliwa. Saliwa sa ating mga sinasabi. Galatians 5:16, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Kinakailangan nating lumakad in spirit. Kinakailangan nating hayaan na maging mas strong ang spirit kaysa sa flesh. Hayaan natin na ang Holy Spirit ay patuloy na maging active na nagmi-minister sa ating buhay. Nang sa gayon, hindi lang sasabihin natin ang alam natin, kundi bago pa man natin sabihin ang message, backed up na yun ng truth dahil ginagawa natin ang salita ng Diyos. Ipinapamuhay natin ang righteousness. Amen? Amen. Kung gusto natin pakinggan tayo ng pamilya natin at ang mga kaibigan natin kapag nagsasalita tayo tungkol kay Jesus, kapag nag-share tayo about God, kailangan nilang makita na binago tayo ng Lord na ipinapangaral natin. Bago natin sabihin, kaya kang baguhin ng Lord, kayang ibahin ng Lord ang sitwasyon mo ngayon, ipakita mo muna yung buhay na binago ng God. Sabi mo nga sa katabi mo, ituro mo, ipakita mo. Ipakita mo naman, please. Dahil sayang ang ating mga effort, sayang lang ang ating laway kung hindi naman nakikita sa ating mga buhay. Jesus Himself overcame the flesh through the Spirit. The Holy Spirit within us empowers us to live righteously.
making our words heavy with authority and truth. Ang Holy Spirit na buhay sa atin, kapag tayo ay nililit ng Holy Spirit sa mga tamang gawa at tayo nagpapalit sa Holy Spirit, ang ating mga salita ay may authority. Ang ating mga salita ay may power kasi nga backed up ito ng righteousness and truth. Amen? Amen. Kasi hindi lang ito sa salita nakikita, but also sa ating mga gawa. Gusto mong maging effective speaker? Be righteous sa iyong pamumuhay. Gusto mong maging effective na tagapagdala ng salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya? Maging effective ka muna na Kristiyano sa iyong pamumuhay. Amen? Amen. Paano ba tayo dapat magsalita? Minsan, sa kagustuhan nating ipagtanggol ang truth, ang nangyayari, nagiging self-righteous na tayo. Ang dating natin, ako lang ang banal, ikaw lang ang mabait, ikaw lang ang malinis, ang galing-galing mo, perfect. Di ba may ganon? Minsan, nagiging condescending tayo. O kaya nangaaway na tayo ng mga non-believers. Or masyadong mataas ang ating expectations sa tao sa paligid natin. But look at what the Holy Spirit produces in us. Yung fruit. Kinakailangan nating maunawaan that the Holy Spirit enables us to speak words of love. At hindi tayo magko-compromise. Kinakailangan masabi natin ang mensahe ng merong pag-ibig and at the same time, hindi natin inaalaw ang sin na pumasok. Or hindi tayo yung parang, okay lang yan, gawin mo lang yan ang gawin, hindi. May balance. Kaya kinakailangan natin ng Holy Spirit kasi kung hindi, sa halip na, yung iba kasi the extreme na ang pagsasalita ay masama yan or parang ang makasalanan kayo, ang bigat-bigat na na-destroy na yung tao, hindi yung sin ang nade-destroy. Meron naman on the other side na parang okay lang yan, sige, to the point na ang nasa isip ng mga tao, okay lang palang gawin yun. We need the Holy Spirit para masabi natin ang tama sa tamang balanse. At hindi pwedeng mawala ang love ng God. Dahil ang Holy Spirit ang nagpo-produce ng fruit sa atin. Ang ating buhay na punong-puno ng presence ng God will allow us to bear fruit. Sabi sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ang sabi diyan ay fruit. Naka-singular form po yan kasi the ultimate fruit of the Holy Spirit is yung love. And the rest are the expressions of that love. Sa pamamagitan lamang po ng Holy Spirit na active na kumikilos sa ating buhay, kaya nagiging genuine ang ating pag-ibig. Kapag nagwi-witness tayo. Gusto nating maging effective speaker, gusto nating maging effective witnesses of Christ, then kinakailangan natin ang Holy Spirit para mag-bear tayo ng fruit. Matuto tayong magmahal. Kasi kung tayo ay salita ng walang pag-ibig, walang effect ang ating words. We are called to speak the truth. Remember, our God is love. Kaya ang love, kinakailangan present sa lahat ng ginagawa natin. Ministry, work, sa pagsasalita, sa gawa, sa isipan natin. Kung wala ang love dyan, then sayang lang yan because our God is love. Kaya kinakailangan, wag mong hayaang mawala ang pag-ibig. Minsan, hinahayaan natin na mawala ang pag-ibig at yung emotions lang natin ang magre-respond sa mga pangyayari. Hindi iyan ang will ng Lord. We are called to speak the truth. Yes, hindi tayo magko-compromise para lang mag-fit in sa mundo. Dapat i-call out pa rin ang sin as sin. Pero we will speak it out of genuine compassion. Genuine love. Hindi out of condemnation. Kapag Holy Spirit ang nagdadrive sa'yo, hindi ka makikipag-debate para lang manalo sa argument. Magwi-witness ka dahil gusto mong maligtas yung kausap mo. Magwi-witness ka kasi you genuinely care about that person.
Mahal mo ang taong yun at hindi mo hahayaang mapapahamak siya. Sometimes kasi we do this out of obligation. Inassign kasi ako ni Pastora na mag-share eh. Sige, gawa na lang ako ng sasabihin ko. Inassign kasi, or ako kasi ang, ako ay may responsibility sa church. Kinakailangan ko na lang mag-share. Or dahil lang, umuunti na ang members ng church, mag-share naman tayo. Do we really care about the people that we share the Word of God to? Talagang mahal ba natin sila? At talaga bang compassionate tayo sa kanila? Ang Holy Spirit po magbibigay sa atin ng wisdom. Paano i-balance ang truth at love? Kung paano natin sasabihin ang truth with love. Diba? Nakakalungkot lang kasi ngayon ang mga nangyayari like recent mga events or mga sumisikat ngayon, yung mga Christians na ang nangyayari na babash. Kasi hindi nababalanse ang truth and love. Meron mga Christians na ang problema din naman minsan ang church, basta may sinabi lang na Word of God sa bibig, ang galing! Pero hindi chinecheck ang lifestyle, hindi chinecheck ang prinsipyo ng isang tao. Anything that we speak that is against love, hindi ikatutuwa ng Holy Spirit dahil God is love. And at the same time, anything that we speak na against sa ating ginagawa ay hindi magmamatch. Kaya kinakailangan ang ating buhay, ang ating gawa, at ang ating pananalita ay puno ng pag-ibig. Amen? He gives us the exact words to say that will pierce the heart without destroying the person. Naalala ko yung babaeng Samaritano na pinuntahan pa talaga ni Jesus Christ sa tanghaling tapat para lang iparamdam sa kanya that I see you, I care about you. Na yung babaeng Samaritano, kaya siya sa tanghaling tapat, nag-iigib ng tubig, ay dahil, di ba dapat madaling araw kasi mainit na nga, pagka tanghali, ang bigat pa ng buhat, madali ka mapapagod at kailangan nila sa umaga yung tubig. Itong Samaritano nagpapalate. Kasi nga, pinagchichismisin siya ng mga taong nakakasabay niya. Kaya iniintay niyang wala nang nag-iigib, ako naman. Kasi nga, ginajudge siya ng mga tao. But when she met Jesus Christ, wala siyang ibang nakita kundi ang compassionate, saving love ni Christ na punong-puno pa rin ang truth. Because Jesus is the truth, which I love. At tayo din, dapat ganun tayo. Di ba, minsan sa sobrang gigil natin sa kasalanan ng ibang tao, parang, I want to destroy this person. I want to destroy this someone na talagang kitang-kita hayagang proud na proud pa sa kasalanan niya. Sige, ipapahiya ko to. O sige, kunwari may Christian na nagkamali, nakikishare tayo ng mga mocking or mga, yung nakikishare tayo ng mga bagay na hindi dapat i-share sa Facebook. Pinapahiya ang mga tao. Di ba nakakalungkot? Kinakailangan mabalanse natin ang pag-ibig at ang katotohanan sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. At hayaan natin ang Holy Spirit ang magturo sa atin. Back in the late 1800s, may isang sikat na French diplomat named Ferdinand de Lesseps. Siya yung naging hero ng buong mundo kasi dahil nakapagpatayo siya ng isang Suez Canal sa Egypt. Isang napakahabang daanan ng mga barko na nagko-connect ng Europe at Asia. Napakalaking bagay nito para sa economy ng mga bansa during that time. Dahil napag-connect niya ang dalawang, ang Europe at Asia, itong dalawang continent na ito, napakalaki. Napakagandang opportunity sa ekonomiya ng buong mundo. Nung time na yun, tinawag itong isang miracle of the century. Dahil doon, he became a global superstar. Sikat na sikat siya. Nung in-announce niya na meron siyang next na project, nung sinabi niya na gagawa ulit siya ng isa pang kanal, isa pang daanan, excited ulit ang mga tao. Sabi niya, gagawa ako ng Panama Canal sa Central America. Ito naman ay para pagdugtungin ang Atlantic at Pacific Ocean. Baliw na baliw ang mga tao, talagang excited. Yung mga investors gusto mag-invest. And even yung mga normal na mga tao, talagang ibinigay nila ang kanilang pera to invest.
Ang naisip ng buong France, kung nagawa niya sa Egypt, kayang-kaya niya sa Panama. Through his speeches, he painted a beautiful picture. He confidently told the public na madami itong maiipasok na pera sa atin. Nasabi niya sa lahat na madali lang ang lahat ng ito, na para lang ng ginawa niya sa Egypt. His words were so inspiring, so convincing, at sobrang laki ng tiwala sa kanya ng mga tao, na yung mga ordinaryong mamamayan, inutang at ibinigay ang life savings nila para lang i-fund ang project ni de Lesseps. His words sounded so good, pero may problema. His words were not backed up by truth, nor were backed up by love. Una, walang truth. Yung unang kanal na ginawa niya sa Egypt ay puro buhangin at flat na deserto. So madali siyang hukayin, madaling gawin. Pero ang Panama, sa Central America, ibang-iba yung structure ng land. Ang Amerika ay mabundok, madaming mga halaman, mabato na bundok. Ang Egypt, desert, so ang daling hukayin. Masukal, magubat sa Amerika, talagang matigas ang lupa. Mahirap itong trabahuhin. Maraming malalakas na ilog na maaaring mag-cause ng mudslide. At madali itong bahain. But Ferdinand wanted to dig a sea level canal. Meaning, hukayin niya ng diretsyo yung lupa sa Central America na parang kalsada. Nung sinabi ng mga tunay na engineers na, "Sir, imposible pong mangyari yung gusto nyo. Imposible po yung plano nyo. Guguho ang mga bundok at mamamatay ang mga tao." He completely ignored them. Pinairal niya ang kanyang pride. He kept speaking positive, empty words sa media. And he made it sound like everything was so perfect. Pangalawa, walang love. Noong nag-start na silang maghukay sa gubat, umatake na ang reality. Umulan ng malakas, nagka-mudslide, at dahil gubat nga ito, dumami yung peste, nagkaroon ng malaria at yellow fever ang mga trabahador. Isipin niyo yung sitwasyon. Yung mga tao, naghuhukay sa gitna ng putik, inuubo, may sakit, nilalagnat, at natatabunan ng buhay kapag gumuguho ang bundok. Imbes na huminto at baguhin ang plano out of care for his people, Lesseps just kept giving motivational speeches sa France para mas makakuha siya ng maraming investors, para mas makakuha siya ng maraming pera. Dahil sa pagiging makasarili niya at sa mga salitang walang kalaman-laman, mga salitang puno ng kasinungalingan, over 20,000 workers died. Ang mga trabahador niya ay literal na humuhukay ng sarili nilang libingan. Habang siya ay nagbibigay ng magagandang speech doon sa malayo. In the end, the project completely collapsed. It became a massive tragedy. Nag-bankrupt ng napakarami, libo-libong mga families, mga businesses, and costing thousands of lives. All because his beautiful words were disconnected from truth and compassion. Mga kapatid, ganyan din sa ating pag-witness. We can have the best speeches. Kabisado natin lahat ng verses sa Bible. Napakagaling nating mag-pray sa public, ang galing nating mag-intro. Tapos meron pa tayong conclusion pag nagsasalita. Ang dami nating alam sa pagiging born again natin, sa Christianity, doctrines, and Christian jargon. Pero kung ang ating mga salita ay hindi backed up ng holiness or living out the truth of God's Word and love, genuine compassion for the lost, our words become dangerously empty. Parang kay Lesseps, imbes na makapag-build tayo ng kingdom, baka masira pa natin ang buhay ng iba. Dahil hindi tayo handa, dahil wala ang Holy Spirit sa ating mga buhay, akala natin we are helping, akala natin we're just very excited.
hindi natin alam, sinisira pala natin ang buhay ng mga taong pilit nating inaabot. Kaya kailangan natin ang Holy Spirit. Dito malinaw nating masasabi that we are empowered for a reason. We are being filled by the Holy Spirit when we worship, when we have our devotions every day, when we pray, because we are called to speak up boldly for God. We are called to live a holy life that gives credibility to our words. We are called to speak the truth in love. So calling sa itong bagay na ito, I don't wanna say that it's a calling. Dahil minsan kasi ang nagiging mindset natin, pagka sinabing calling, pili lang. But we are all called. This should be a natural response to speak up at sabihin sa mundo kung sino ang ating Diyos. And we ought to depend fully on the Holy Spirit. Kaya nga si Jesus, nung nagkatawang tao siya, He needed to fully depend on the Holy Spirit. At tayo din. Kinakailangan fully dependent tayo sa Holy Spirit. We need to totally allow the Spirit to teach us and show us His ways. Only through that, mafulfill natin ang purpose ng Pentecost. Na makilala si Jesus Christ ng lahat. Kasi after po ng day ng Pentecost, after nilang ma-fill ng Holy Spirit, nung hapon na yon, sa loob ng isang room, umihip ang malakas na hangin, they were filled by the Holy Spirit, they started to speak. Amazing, nakakakilabot. Nakakita pa ng tongues of fire, malakas na hangin. Kilabot na kilabot sila habang nararamdaman ang lahat ng yon. Habang ine-experience ang power ng Holy Spirit. Nakaka-bless. Pero ano ang nangyari after? Na-empower sila to step outside that room. Mas naging fearless sila to take on their cross. Naging all out sila sa paglilingkod at nag-spread ang Christianity sa buong mundo dahil may mga taong piniling magsalita ng may katotohanan at pag-ibig. Kapatid, hindi natatapos sa pangingilabot at sa amazement tuwing Sunday service ang lahat. Hindi ka after ng worship tapos feeling mo, feel ka ng Holy Spirit. Thank you, Lord. Okay, next Sunday ulit. May purpose while He is empowering you. Kung bakit mo nararamdaman yan, kung bakit nafe-feel ka ng Holy Spirit, kasi may pinagagawa siya sa'yo. And gusto kanyang i-empower to speak up, to speak out the truth. Are you willing to take on this responsibility or calling? Amen? Are you willing to open your mouth and boldly speak for Jesus? Are you willing to let your holy life validate your words? We are being baptized in the Holy Spirit for a purpose. And that is something bigger than us. Tayo yung magiging boses ng Panginoon. To build His kingdom here on earth. Kaya mga kapatid, simulan na natin sa ating mga pamumuhay. Simulan na nating pilitin at piliin every day, Lord, ilalaban ko ang holiness sa buhay kong ito. Ang holiness natin ay hindi siya parang magigising ka na lang na ang banal-banal mo na, kaya mo nang paglabanan ng lahat. There are times na talagang igagapang mo at pipiliin mong maging banal para sa Panginoon. And sometimes we just allow things to, Lord, kung may pagsubok, kung may tukso, edi bibigay. Pero Lord, alsin mo na lang ang tukso. No. Lagi yang nandyan. Pero ilaban natin just how Jesus fought for us on the cross. Ilalaban din natin. And sa gayon, when we speak, totoo at kapani-paniwala. Hindi lang dahil totoo ang ating sinasabi, but also because totoo ang ating pamumuhay. Amen?
Tayo pong lahat ay tumayo. Today, I'd like to invite you na ang Holy Spirit ay palagi nating isik sa ating mga buhay. Ang baptism of the Holy Spirit is not just a camp thing. Oh, church camp, there will be a Holy Spirit baptism. Ang Holy Spirit baptism is not something na every Sunday lang. The baptism of the Holy Spirit is available para sa iyo if you seek at nais mo talaga. Hindi dahil yearly, gagawin lang to yearly. Hindi siya a yearly thing lang. And I'd like to encourage you to be familiar dun sa place na yon. Place where you can feel the presence of God. Place where you are truly filled and empowered by the presence of God. Nang sa gayon, sa lahat ng pagkakataon, ramdam na ramdam natin ang leading ng Holy Spirit. Alam natin ang pinagagawa niya at ang pinasasabi niya. At nang sa gayon, makakapamuhay tayo ng tama at kakayanin nating maging kagamit-gamit na witnesses for Jesus Christ. Let us offer our lives to God. Let's pray. Father God, salamat Panginoon sa katapatan mo sa amin, O God. Salamat Panginoon dahil hindi mo kami iniwan. Nung umakit ka sa langit, O God, nariyan ang Holy Spirit, O God, to empower us para gawin, Panginoon, ang aming responsibilities, O God, as your followers, O Jesus Christ. Lord, hayaan mo, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng boldness, O God, to speak out, O God, of your gospel, O God, of your truth, O God, para ipakilala ka sa lahat, O God. At Lord, nawa, Panginoon, ang mga salitang aming sinasabi, O God, ay maging very effective, O God, because ang buhay namin ay nagtetestify, Panginoon, na meron kaming Diyos na dakila. Diyos na kayang magbago ng buhay namin. Diyos na kaya kaming isave. Hayaan mo na ang buhay namin ay maging living testimony, O God, na meron kaming Diyos na nagpapagaling. Na meron kaming Diyos na number one sa aming mga buhay. Na meron kaming Diyos na uunahin namin. Diyos na source ng aming strength and righteousness, O God. Dahil Lord, kung kaya lang namin bumuo na magagandang salita at mensahe, O God, pero hindi naman nakikita sa aming pagkilos, hindi nakikita sa aming pag-ibig, masasayang lamang ang lahat, O God. Kaya Lord, we surrender our hearts, we surrender our lives, O God, sa pagkilos ng Holy Spirit, O God. We allow you, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na maging familiar kami, O God, maging babad na babad kami, O God, sa iyong presensya, Panginoon. Na hindi po natatapos lamang sa pagiging amazed or kilabot ang lahat ng aming experiences, O God, with you. But Lord, this will inspire us, O God, to go and make disciple. Ito po ang iyong pinagagawa sa amin, O God. Hindi kami mananatiling taga-upo lang sa church na ito. Tatayo kami at mag-share sa mga tao sa paligid namin, O God. Because we know we have the Holy Spirit who will teach us and guide us. Kaya Panginoon, magpapakababad kami sa iyong salita. Magpapakababad kami sa iyong presensya. At hayaan mo, Panginoon, ang mga tao sa paligid namin na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Na takot kaming simulang kausapin sila tungkol sa iyo, Panginoon. Magagawa na namin para sa iyo, Panginoon. Hindi dahil magagaling kami, hindi dahil matatalino kami, hindi dahil marami na kaming pwedeng patunayan sa kanila kaya makikinig na sila. But Lord, pinatunayan mo na ang pag-ibig mo sa cross, O God. At even sa aming mga buhay na experience namin ito.
So Lord, ibibigay namin ang buhay namin, O God. From the inside out. From our Jerusalem palabas, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming testimony, O God, ay maging sapat, O God, na backup para pakinggan nila ang bawat salitang sasabihin namin, O God. Mamumuhay kami ng tama at ikaw lamang ang sinusunod. Ikaw lamang ang sinasamba at ikaw lamang ang inuuna. Sa iyo pong papuri, pasasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Tithing and giving as your way of knowing God. Bilang mga Kristiyano, naniniwala ako na tayong lahat ay nagnganasang makilala ng lubusan ang Panginoon. We pray, we worship, we read the Bible, at lahat po ng iyan ay mahalaga. Pero may isang bagay na minsan hindi napapansin ng iba. Mas nakikilala natin ang Diyos kapag natututo tayong magtiwala sa Kanya. At sa pinakamalinaw na expression ng trust natin kay God ay ang tithing and giving. Kapag nagbibigay tayo, hindi lang tayo naguhulog ng pera sa offering basket. What we are really saying is, Lord, naniniwala ako na ikaw ang source ng lahat ng meron ako. Lord, nagtitiwala ako na sa aking pagbibigay, you will continue to provide for me. At doon po natin mas nakikilala kung sino talaga ang Diyos sa buhay natin. Sa Malakay 3:10, familiar verse po sa ating lahat, sabi doon, bring the whole tithe into the storehouse. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven. Huwag po nating pagdududahan ang mga pangako ng Panginoon. Napakaganda pong isipin na ang Diyos mismo ang nagsabi ng, test me. Hindi dahil kailangan niya ang pera natin, because we know everything belongs to Him. But because gusto niyang maranasan natin ang kanyang faithfulness. Kapag naging faithful tayo sa giving, mas nakikita natin kung paano kumikilos ang Diyos. Paano siya mag-provide, paano siya magbukas ng opportunities, paano siya mag-protect, at paano siya maging tapat kahit sa may hirap na mga panahon sa ating buhay. At habang na-experience natin iyon, mas lalo natin siyang nakikilala. Sabi naman po sa 2 Corinthians 9:7, love gives a cheerful giver. Sana hindi po tayo nagbibigay dahil napipilitan lamang tayo. Hindi rin sana dahil routine lang ito every Sunday. We give because we love God. We give because we trust Him. We give because grateful tayo sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin. At saka, wala naman talaga tayong sariling pag-aari, kundi pawang lahat ay sa Kanya. At tandaan po natin, ang giving is not about the amount. It is about the heart behind the giving. Sana po sa bawat pagkakaloob natin at pagbabalik ng ating mga ikapo, gawin natin ito with joy, with faith, at my expectation, knowing that God sees every sacrifice and every act of obedience. Because through tithing and offering, we learn to know God not only as our Savior, but also as our provider, our Father, and our faithful God. Amen. Tayo pong lahat ay magbigay. There
sa ating pong mga tithes and offering. Panginoon namin Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat. Salamat sa patuloy na katapatan na ibinibigay mo po sa amin sa araw-araw, sa kabila ng aming mga pagkukulang. Salamat Panginoon sa mga sakit na iyong pinagaling. Salamat Panginoon sa aming mga pangangailangan na patuloy mo pong ipinoprovide. Salamat o Diyos sa kapayapaan sa kabila ng kaguluhan ng aming kapaligiran, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, nagpapatuloy sa iyo, O God. Nagpapatuloy na nagtitiwala, nagpapatuloy na masaya, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, O God. Salamat po ng marami, O Diyos. Sa pagkakataong ito, Panginoon, alam namin pinagpala mo na po, Panginoon, ang mga halagang nasa aming harapan na bigay ng iyong mga anak. Panginoon, patuloy mo po itong pagpalain, magamit lamang, Panginoon, sa ikalalaga na, Panginoon, ng iyong kaharian, sa ikalalawak, Panginoon, ng mga lugar, Panginoon, na pupuntahan ng iyong mga anak, O Diyos, at marami ang makakilala sa iyo, Panginoon. Itinataas din namin, Panginoon, yung aming mga kapatid na meron po silang desire na nakabahagi din sa gawain ito, subalit wala silang kakayahan, Panginoon. Panginoon, ang iyong tenga ay hindi bingi, ang iyong mga kamay ay hindi maiksi, Panginoon, upang abutin ang kanilang mga pangangailangan. At higit sa lahat, pagkalooban mo sila, Panginoon, ng mga mapagkukunan, ng mga hanap buhay, Panginoon, na naayon sa kanilang kakayahan, Panginoon, upang maging kabahagi sila sa gawain ito, O God. Salamat po ng marami, patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo ang iyong mga anak na nag-iingat, Panginoon, ng mga salaping ito. Ganon din po, Panginoon, patuloy namin itinataas sa iyo, O Diyos, yung pong aming bahay-sambahan, yung lupa, Panginoon, na dinidesire po, Panginoon, namin na mabili at maipagawa po, Panginoon, O God. Lord, hindi po maliit na mahalaga yun, Panginoon. Subalit, ikaw ay malaking Diyos. Ibinibigay namin, Panginoon, na may pagmamahal, na may katapatan, Panginoon, yung aming makakaya, Panginoon. At ang lahat, Panginoon, ng kakulangan, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala, O God. Maraming salamat po, Panginoon. At alam namin, Panginoon, sa madaling panahon, ipagkakaloob mo po ito sa amin. Salamat po ng marami. Ibinabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa pananalangin sa mga kapatiran po natin na lalabas na muli ng bansa. Ayan, tawagin po natin si Brother Bong. Ayan, napakabilis ng panahon. Ano po? Ang family po ni Sister Mayan, sila po ay aalis. Ayan, tawagin po natin sila dito sa harapan. Ayan, ang anak. Ayun. Meron pa po ba na lalabas ng bansa na para maipanalangin po namin kayo? Meron pa po ba? Huwag po kayo mahiya kung meron pa. Wala na. Ayan. Yung mga nagbabalak umalis yan, mapapanalangin din kayo. Ayan. Sige, salamat po sa Panginoon. At ang ating po mga kapatiran ay aalis ng bansa. At alam po natin, ito po ay isang opportunity na may apply po nila. Although sa atin po, tayo naman lahat, katulad po sinabi sa preaching, opportunity para sila po ay gamitin din ng Panginoon upang maging mouthpiece ng Lord para sila po ay pagpalain at papagpala ang kanilang mga makakasama. So let's pray na patuloy po silang samahan ng Panginoon, i-anoint ng Panginoon at patuloy po na ang pagpapala ay patuloy nilang maranasan. Amen po. Sige po, so po tayo pong lahat ay tumayo. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo at iunat natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatiran. Panginoon, maraming salamat po sa opportunity na binigay mo po sa aming mga kapatiran na ito upang patuloy na maranasan ka sa ibang bansa, Panginoon, na kanilang pupuntahan. Lord, alam po namin, Ikaw ang nagtalaga sa kanila sa tamang panahon at sa mga pagkakataon na ito, Panginoon. God, alam po namin na may gagawin ka mga bagong bagay, O Diyos. Mga bagong experience na kanilang mararanasan sa mga bansa na kanilang pupuntahan. Salamat sa trabaho. Salamat din, Panginoon, sa mga purposes na ito na itinalaga mo na noon pa man. At ang oras po na ito, O Diyos, ay timing mo para sila, Lord, ay mapagpala mo at gamitin upang maging pagpapala din naman sa iba. Lord, dalangin po namin na sa church, Lord, na dalhin nila, baunin nila, Panginoon, ang mga panalangin po namin ng proteksyon. God, saan man sila po maroon, ang iyong divine protection, divine anointing, Lord God, at yung
sa lahat man sila, saan man sila pumaroon, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, for your divine appointments, O God, na mapagpapala din naman, Panginoon, ng bawat tao na mamimit po nila. At saan man sila pumunta, Panginoon, Lord God, or trabaho man, Panginoon, Lord God, ay mapagpapala din naman ng mga companies na kanilang pinagtatrabahuhan, Panginoon. Dalhin mo sila ng safe and sound, Panginoon, sa mga lugar na kanilang pupuntahan. At ngayon pa lang, Panginoon, prepare their hearts, O God, their mind, their emotion, their body, Panginoon, their spirit, Lord God, at ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay upang sa ganon, Panginoon God, walang ibang maitaas kundi ikaw po lamang, Panginoon. This is an opportunity, Panginoon, na binibigay mo po sa kanilang ngayon para maging mouthpiece mo, Panginoon, that they are going to declare who you are in their lives, and through their testimonies, many people will be blessed through them, Panginoon. Maraming salamat po at inaalala din namin, Panginoon, ang mga kapatiran din namin sa ibang bansa na nag-work po ngayon. Lord, ganun din naman, gamitin mo sila at ingatan saan man sila naroroon. Kaya Lord, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Lord. Nakikiisa kami as a church, Panginoon, kapag send out po, Panginoon mo po sa mga kapatiran namin na ito. Lord, hindi sila aalis. Lord, sila rin ay babalik na dala-dala ang pagpapala na naranasan mo nila galing sa iyo. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at ang pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po. Praise the Lord! Ang God natin ay kinommission us na siya ay speak at tayo mag-empower and i-enable tayo ng Holy Spirit para tayo ay to speak boldly about Jesus Christ. Kasabihin natin, our God is our reward. Jesus, you are my reward. Hallelujah! I've prepared a place.
Sa iyo na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na aming sinasamba, ang Diyos na tapat sa kanyang pangako na darating ang araw, makikita ka namin ng face to face. Heavenly Father, hallelujah, hallelujah. At napakasarap pakinggan, Panginoon, ang iyong mga salita na sasabihin mo sa amin na well done, my good and faithful servant. How we long for that day, Heavenly Father, na kami magsasama-sama, hindi lang kami magpupuri dito, kundi dyan, Panginoon, sa iyong kalangitan, magkakasama kami na nagbibigay papuri sa iyo. Sumasayaw, pumapalakpak, ipinagsisigawan ang iyong kabutihan. At mangyayari ang lahat ng yan, Panginoon. Darating ang araw na yon, makikilala ka namin at makikita ka namin ng lubusan. Pero habang naririto kami, Panginoon, dito sa lupa, nais naming tuparin, nais naming gawin, nais naming sundin, Panginoon, ang panawagan mo na maging witness kami sa mundong ito. Na kung ano yung naramdaman namin, kung ano yung naganap sa buhay namin, simula ka nang makilala ka namin, na kung ano yung nagagawa namin ngayon, simula nang maging hari ka ng buhay namin, yon ang aming ipagsasabi sa buong mundo. Dito mo kami tinawag, Panginoon, para sabihin sa lahat ang goodness mo, ang favor na ibinigay mo sa amin, ang kaligtasan na ibinigay mo. Na ang buong mundo, Panginoon, kahit minsan ay nawawalan sila ng pag-asa, hindi pa tapos ang lahat. Merong pag-asa sapagkat merong Jesucristo na namatay dun sa krus ng Kalbaryo upang ialay ang kanyang buhay para sa lahat ng tao. At kami na yung mga anak ang gagamitin mo, Panginoon. Salamat sa Holy Spirit na siyang nagbibigay ng tapang sa amin. Salamat sa Holy Spirit na siyang nagka-guide sa amin. Salamat, Holy Spirit, na ikaw ang magiging daan upang maging matapang kami sa pangangaral ng iyong banal na salita. At sa paglabas lamang namin, Panginoon, dito ng sanctuary na ito, Lord, matapang naming isi-share na ikaw at natatanging ikaw lang ang Diyos na magbibigay ng kaligtasan sa mundong ito. Ikaw ang pag-asa ng mundo. At darating ang araw, Panginoon, na sa muli mong pagbabalik, mararatnan mo kami na yung mga anak na tapat na naglilingkod sa iyo, tapat na nagwi-witness sa lahat ng mga tao, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na hindi isang aksidente kung anumang trabaho namin ngayon, kung anumang school ang pinapasukan namin. Hindi isang aksidente na nandoon kami nakatira sa mga community na kinaroroonan namin. Sapagkat sa lugar na yun, Panginoon, tinawag mo kami para maging witness ng iyong kabutihan. Para sabihin sa lahat na ikaw ang tunay na Diyos. Kaya Heavenly Father, gamitin mo kami para sa iyong ubasan. Salamat, Panginoon, sa lalaki na ginamit mo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa wisdom, sa knowledge, sa understanding, sa love na ibinibigay mo sa Kanya, O Diyos. At patuloy mo siya, Panginoon, bigyan ng anointing, O God. Patuloy mo siyang bigyan ng lahat ng pagpapala, maging ang kanyang mga heart's desire, ang kanyang negosyo, ang kanyang trabaho, Panginoon, ay pagpapalain mo. At lalo mo siyang gamitin mightily and effectively for thy glory. Hindi lamang siya, Panginoon, kundi maging ang music ministers namin, ang multimedia ministers namin, ang pantry ministry, ang ushering ministry namin, Panginoon. Ang lahat ng ginamit mo sa umagang ito, ang nag-share, Panginoon, ang clean-up ministry, yung lahat ng nag-exhort para sa iyo. Heavenly Father, pagpalain mo sila, Panginoon, patuloy mong ipadama sa kanila na hindi mo hinahayaan ang iyong mga anak ay maglingkod sa iyo nang hindi nararamdaman at hindi nararanasan ng pagpapala na nagmumula sa iyo. At maging, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na umattend sa umagang ito, special blessing po, Panginoon, ang pagkaloob mo sa kanila. Pagalingin mo sila sa kanilang mga sakit at karamdaman in Jesus' name. Pinapanghawakan namin yan, Panginoon, na anumang sakit at karamdaman na meron kami, merong kagalingan na nagmumula sa iyo. Ang mga walang trabaho na anak mo, Panginoon, ay bigyan mo ng trabaho in Jesus' name. Ang iyong mga anak, Panginoon, na
Bibigat ang mga dinadala, Panginoon. Merong mga concern sa buhay nila. Merong mga problema, O Diyos. Bigyan mo ng kalutasan ng mga problemang ito. At ang mga anak mo, Panginoon, na ang buong family nila ay hindi pa born again Christian, mangusap ka sa kanila sa oras na ito, O Diyos. At ang mga mahal nila sa buhay ay madadala nila sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy naming nararamdaman na Ikaw ay Diyos na tapat sa amin. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon at anuman ang heart desire mo, anuman ang panalangin mo sa Diyos, sabihin mo yan sa Kanya ngayon. Sapagkat siya ay nakikinig. Taas natin ng mataas na mataas ang ating mga kamay. Church, let the Word of God dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thanksgiving in your heart to God. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon each and every one. And all God's children will say, Amen and Amen. Ating pong kamayan ang ating pong mga kapatiran. Beso niyo po sila. God bless everyone. God bless po. See you again next Sunday.